Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 941, ang nakakatakot na dakilang demonyo. Isang figure ang lumitaw, napakatangkad at nakasuot ng mahabang itim na damit. Siya ay gwapo, ngunit ang kanyang mga mata ay kapansin-pansing hindi pangkaraniwan, na may mga patayong pupil. Habang lumalayo si Adele sa isang tiyak na hanay, ang figure ay agad na umangat sa kalangitan, na hamarang sa kanya. Nasaksihan ng eksenang ito, na nagbago ang mga ekspresyon, iba ang naging reaksyon ng lahat. Bakas sa mga mukha ng mga miyembro ng pamilyang Duncan ang puot at pag-asa. Sabik silang naghintay na makita kung paano sila tutulungan ni Adele na maalis ang dakilang demonyong ito. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Ricardo, may bahid ng pangamba. Nang makita ang figure, katutubo niyang naramdaman ang isang malalim na pakiramdam ng panganib. Ang figure ay direktang hamarang kay Adele. Nangangahulugan ito na sa mga mata ng figure, si Adele ay hindi naiiba sa sinumang miyembro ng pamilyang Duncan. Hindi man lang pinansin ng dakilang demonyong ito si Adele. Sa sandaling ito, si Adele, na lumilipad kasama ang kanyang espada sa himpapawid, ay nakita ang lalaking nakaitim na damit na paparating upang harangin siya at ang kanyang mukha ay namutla. Nakadama rin siya ng panganib mula sa lalaking ito na may mga vertical pupils. Boss! Walang pag-aalinlangan, direktang ibinunyag ni Adele ang kanyang domain ng mga prinsipyo ng Dao laban sa kanya. Noong si Adele ay nasa Hollow Void Realm, natutunan niya ang kumpletong 5 elements Dao na mga prinsipyo at unity rules. Upang makapasok sa Shattered Void Realm, kailangan lang niyang lumikha ng sarili niyang prinsipyo sa Dao. Ang prinsipyo ng Dao na nilikha ng sarili ni Adele ay ang daan ng apoy sa 5 elemento. Habang inilalahad niya ang kanyang domain ng mga prinsipyo ng Dao, ang kanyang paligid ay naging maapoy na pula, na umaagos sa matinding way of fire. Sa loob ng domain ni Adele ng mga prinsipyo ng Dao, lahat ng iba pang mga panuntunan ng langit at lupa ay agad na nawala ang kanilang epekto. Malamig siyang ngumuso, matikas na lumapag sa lupa upang maiwasan ang humaharang na lalaki na may mga patayong pupil. Kasabay nito, inihampas niya ang kanyang Fire God Sword sa lalaki sa himpapawid, nagpadala ng isang sword beam na puno ng malakas na way of fire at ang pinagsamang puwersa ng unity rules at other rules. Gayunpaman, sa pagharap sa sword beam na ito, ang lalaking may mga vertical pupil ay nagpakita ng hitsura ng paghamak. Swish! Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, na lumikha ng tabing ng tubig na sumalubong sa sinag ng espada. Kasabay nito, isang malalim na asol na domain ng mga prinsipyo ng Dao ang bumangga sa kanya, bumangga at magkakasamang nabubuhay sa Adele's Way of Fire domain. Bagamat hindi ito nagkansela, banayad nitong pinigilan ang domain ng Way of Fire. Poof! Sa sandaling ang tabing ng tubig ay sumalubong sa sinag ng espada, ang sinag ay naglaho na parang nabuhusan ng apoy. Late Stage Fragmented Void Kick. Nagbago ang mukha ni Adele, na puno ng pagkabigla at gravity. Ang halimaw na python na ito na maaaring mag-transform sa anyo ng tao ay talagang nasa tuktok ng late-stage fragmented void. Bukod dito, ang prinsipyo ng Dao na pinagkadalubhasaan nito ay isang advanced na anyo ng way of water sa 5 elemento, Kai Waterside Rules. Ang prinsipyong ito ng Dao ay kapantay ng way of ice at solid earth way sa kalidad. Upang mabilis na makapasok sa Shattered Void Realm, gumawa lamang si Adele ng sarili niyang Way of Fire, na naglagay sa kanya sa isang dehado sa mga tuntunin ng mga prinsipyo ng Dao. Sa mga tuntunin ng kaharian, siya ay ganap na pinigilan ng kanyang kalaban. Pagkalapag, kakaibang ngiti ang ipinakita ng lalaking may vertical pupils. Puno ng matinding kasakiman at pangungutya ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Adele. Dinilaan niya ang kanyang mga labi gamit ang isang sanga na dila, nakahawig ng isang malamig na dugo na hayop. Kapag ang mga demonyo ay nag-transform sa anyo ng tao, pinananatili nila ang ilang mga tampok ng kanilang orihinal na anyo, na nababagay sa kanilang mga kagustuhan sa aesthetic. Isang early-stage fragmented void human girl. Masarap. Hahaha. Tumawa ang lalaking may vertical pupils. Sa sumunod na segundo, sumugod siya patungo kay Adele na may mali-mali at kakaibang trajectory,
tulad ng isang ahas na gumagapang sa langit at lupa. Hamak na nilalang. Ang mga magagandang mata ni Adele ay kumislap sa malamig na liwanag habang mahigpit niyang hinawakan ang kanyang Fire God Sword at humarap sa kanya ng direkta. Kasabay nito, isang maraming kulay na glow ang lumitaw sa kanyang likuran. Isa itong immortal grade na kayamanan na hugis maliit na kampana. Agad na lumaki ang kayamanan, na naging isang transparent na golden light shield na bumalot kay Adele, na bumubuo ng protective golden bell barrier. Oh, medyo ilang kayamanan sa iyo. Napakahusay. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ng halimaw na sawa. Kaagad niyang sinumpa si Adele nang walang anumang armas. Khlang! 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 Sa susunod na sandali, dalawang malakas na fragmented void na nilalang ang nagsagupaan. Ang Fire God Sword ay patuloy na bumangga sa mga kamay ng Python Monster, na nagdulot ng mga metal na tunog. Ang mga hayop na nagiging demonyo ay likas na malakas sa pisikal na katawan. Kasabay ng kanyang pinakamataas na late-stage fragmented void na lakas, madali siyang makakalaban ng walang kamay gamit ang mga banal na sandata. Si Adele ay ganap na dinaig ng halimaw na python. Ang kanyang magandang mukha ay naging hindi malusog na pula dahil sa magulong daloy ng dugo. Kung hindi dahil sa protective treasure na, Immortal Grade Golden Bell, si Adele ay nasugatan ng husto sa isang engkwentro. Ang agwat sa pagitan ng early-stage fragmented void at peak late-stage fragmented void ay hindi lamang ilang minor na kaharian. Ang gininto ang liwanag mula sa kanyang proteksyon na kayamanan ay unti-unting kumukupas. Tila maaari itong masira anumang oras. Samantala, sa Duncan Family Manor, naramdaman ng lahat ang tuloy-tuloy na kaguluhan at nakakatakot na mga alon ng enerhiya mula sa likod na bahagi ng bundok. Lahat sila ay nagpakita ng mga palatandaan ng gulat. Tila nabubuhay sila sa patuloy na takot. Ano ang dapat nating gawin? Mukhang mas malakas ang Python Monster na iyon kaysa kay Adele. Oo. Napakayabang ng halimaw na ito na direktang hinarang si Adele nang sinubukan niyang umalis. Nag-transform na ito sa anyo ng tao. Gaano dapat kataas ang pagtatanim nito? Nakatakda na ba tayong harapin ang sakuna na ito? Nag-usap ang mga miyembro ng pamilyang Duncan sa gulat. Mr. Willis. Sa sandaling ito, tumingin si Emer Duncan kay Ricardo na may bakas ng pagsusumamo at pagsisiyasat. Ang ibang miyembro ng pamilya Duncan ay sabik ding tumingin kay Ricardo, ang kanilang mga ekspresyon ay nagpapakita ng paghingi ng tulong. Sa puntong ito, sino pa rin ang mananagot kay Ricardo para kay Samantha? Kabanata 942, ang nakakatakot na dakilang demonyo 2. Titingnan ko ito. Mabigat ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo. Pagkatapos sabihin iyon, nag-transform siya sa isang stream ng liwanag at sumugod patungo sa battle area sa likod ng bundok. Ang Black-robed Python Monster na ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na mapanganib. Ngunit hindi ngayon ang oras upang tumayo at manood. Kung matalo si Adele ng kalaban, hindi rin niya makakalaban ang nakakatakot na dakilang demonyong ito. Makukulong siya sa Duncan Family Manor. Baka isang araw, magiging pagkain din siya ng halimaw. Ngayon lang, inilagay ni Ricardo ang kanyang tunay na enerhiya sa space bracelet na ibinigay sa kanya ni Mona Woodward, ngunit nalaman na hindi niya makontak ang kanyang gabay. Ipinakita nito na ang mga kakayahan ng halimaw na Python ay talagang pambihira. Ang kagyat na gawain ay ang makipagtulungan kay Adele. Baka may kislap pa ng pag-asa. Sa pag-iisip nito, hindi nag-atubili si Ricardo at buong lakas na sumugod sa larangan ng digmaan. Khlang! Pagdating ni Ricardo, nakita niya ang Black-robed Python Monster na napapalibutan ng malalim na asul na liwanag, na sumisipa patungo kay Adele. Ang sipa na ito, na parang buntot ng dragon, ay naging anino ng higanteng sawa at bumagsak patungo kay Adele. Si Adele, na may hawak na Fire God Sword, na may maraming kulay na liwanag na kumikislap sa kanyang katawan, ay inilagay ang kanyang tunay na enerhiya sa banal na sandata sa kanyang kamay, na nagwasak ng isang anino ng dragon na apoy upang matugunan ang pag-atake. Gayunpaman, ang anino ng dragon na apoy ay agad na nilamon ng higanteng anino ng sawa. Kaagad pagkatapos, ang higanteng anino ng sawa,
na may dalang nakakatakot na momentum, ay tumama sa kanyang katawan ng mabangis. Ang proteksyon na Golden Bell Shield ay nagbuga ng dumadagandong na tunog at agad na nagpakita ng mga gintong bitik. Ang enerhiya na nakapaloob sa mahiwagang kayamanan ay tila mas mahina. Nabigla si Adele sa welga na ito, at sa paglapag, lumuwa siya ng isang subo ng dugo. Isa pa. Magaling. Kung hindi kita makakain lahat sa isang araw, papatayin kita at ililigtas kita para bukas. Ang paglunok sa inyong dalawa ay tiyak na papayagan akong makapasok sa yugto ng Great Vehicle. Ha. Sa sandaling ito, nang makita si Ricardo na sumusugod ng buong lakas, ang mukha ng Black Robe Python Monster ay may bakas ng pananabik at pangungutya. Tila hindi ito natakot ngunit nasiyahan. Nakatingin kay Ricardo na parabang isang hanggal na gamo-gamo na lumilipad sa apoy. Ricardo. Nang makitang nagmamadaling lumapit si Ricardo, nagliwanag ang magagandang mata ni Adele sa likas na kagalakan. Gayunpaman, sa susunod na segundo, umiling siya ng mapanukso. Tila naramdaman niyang walang pagbabago ang pagdating ni Ricardo. Siya ay ganap na dinaig ng Black Robe Python Monster. Ano kayang gagawin ng lalaking ito na hindi man lang nakalusot sa Fragmentation Void? Posible kayang tumalon siya sa isang malaking kaharian upang makipaglaban sa isang late-stage Fragmented Void kick? Paano ito naging posible? Adele, sabay natin siyang ibaba. Pagkadating, seryosong sabi ni Ricardo, kahit na ang kanyang mga mata ay nagpapakita rin ng fighting spirit. Sige. Tumango si Adele ngunit baka sa mukha niya ang kawalan ng magawa at pangungutya. Gayunpaman, pumayag pa rin siya. Kung hindi nila kayang harapin ang dakilang demonyong ito ngayon, mamamatay silang dalawa. Kahit na mahina si Ricardo, mas mabuti na ito kaysa harapin ito ng mag-isa. Ha. Ibaba mo ako. Wala kang ideya kung ano ang kinakalaban mo. Nabuhay ako ng hindi mabilang na taon. Kahit na hindi pa lubusang nakaka-recover ang aking cultivation, sa tingin mo ba ay maaaring takutin ako ng dalawang langgam na tulad mo? Ang Black Robe Python Monster ay tumawa ng mapanukso. Mukhang hindi ito nagmamadaling umatake. Sa mga mata nito, maging si Adele o si Ricardo o sinuman sa manor ng pamilyang Duncan, lahat sila ay isda lamang sa chopping block. Walang makakatakas kung gusto nitong patayin sila. Swish! Sa sandaling ito, nagngangalit si Adele at muling sinugod ang Black Robe Python Monster gamit ang kanyang espada. Ano man ang mangyari, hindi niya kayang umupo na lamang at maghintay sa kamatayan. Gumalaw ang isip ni Ricardo, at biglang nagliwanag ang buong katawan niya ng gintong liwanag. Sa larangan ng dalawang makapangyarihang batas ng Fragmented Voids, isinaaktibo niya ang kanyang pisikal na banal na kakayahan na Sky Shaker. Buzz! Sa isang iglap, nakuha at naramdaman ni Ricardo ang ilang uri ng mga puwersa ng batas. Walang pag-aalinlangan, hinihigop niya ang mga puwersa ng batas na ito sa kanyang sarili. Sa larangan ng makapangyarihang Fragmented Voids, tanging ang kanilang mga batas ang epektibo. Ang kanyang sariling mga batas ay walang silbi. Ngunit sa tagal ng banal na kakayahan ng Sky Shaker, maaaring humiram si Ricardo ng mga puwersa ng batas ng iba para sa kanyang sariling paggamit. Mga panuntunan sa pagkakaisa. Maaaring pagsamahin ang mga puwersa ng ibang batas bilang isa. Lalong tumataas ang kapangyarihan. Ito ba ang batas ni Adele? Nang may kakaibang law force na pumasok sa kanyang katawan, gumalaw ang puso ni Ricardo. Talagang Unity Rules ni Adele. Ang kababalaghang ito ay minsang gumamit ng Unity Rules para perpektong pagsamahin ang kanyang mga batas sa 5 elements, na pinarami ang kanilang kapangyarihan ng maraming beses. Ngayon, pakiramdam na maaari niyang maunawaan ang puwersa ng batas na ito, sinubukan ni Ricardo na gamitin ang Unity Rules upang pagsamahin ang ilang iba pang puwersa ng batas. Ang mga batas ni Adele sa 5 elements at ang Kai Waterside Rules ng Black Robe Python Monster ay pinagsama-sama. Nang makitang naglunsad ng pag-atake si Adele sa kalaban, kumislap din ang mga mata ni Ricardo ng fighting spirit. Hindi siya nagdalawang isip. Mahigpit siyang sumunod sa likuran at inilunsad ang kanyang pinakamakapangyarihang diskarte sa pag-atake sa sandaling iyon. Dragon Tiger Dual Form Feast.
Kasabay nito, isinama ni Ricardo ang iba't ibang mga panuntunan ng langit at lupa na pinagsama niya sa pamamagitan ng mga panuntunan ng Unity sa paglipat na ito. Whoosh! Sa kanyang pagsuntok, ang proteksyon na tunay na enerhiya sa paligid ng katawan ni Ricardo ay agad na nawala. Dahil ang lahat ng kanyang tunay na enerhiya ay nakuha sa suntok na ito. Ang suntok na ito ay maraming kulay, na may iba't ibang mga batas na kapwa nagpapahusay sa isa't isa. Kabanata 943, lahat ng cards sa table. Sa sandaling ito, nakaharap sa dalawang umaatake na papalapit sa kanya mula sa harap at likod, karamihan sa atensyon ng Black Robe Python Monster ay nakatuon kay Adele. Si Ricardo, isang mid-stage hollow void, ay hindi katumbas ng kanyang pag-aalala. Klang! Sa isang matunog na salpukan, muling bumangga ang palad ni Black Robe Python Monster sa Fire God Sword ni Adele. Napaungol si Adele at muling napaatras. Ang nakakatakot na kontrapuwersa mula sa pag-atake ay naging sanhi ng paglaki ng mga bitek sa proteksyon na Golden Bell na kalasag ni Adele, na parang maaaring masira ito anumang oras. Sinamantala ang pagkakataon habang tinataboy ng Black Robe Python Monster si Adele ng isang hampas ng palad, tumama ang Dragon Tiger Dual Form Fist ni Ricardo. Ang mga imahe ng dragon at tigre, halos nakikita at parang buhay, ay nagdala ng lahat ng tunay na enerhiya ni Ricardo at iba't ibang mga panuntunan ng langit at lupa patungo sa Black Robe Python Monster. Bakas sa mukha ni Black Robe Python Monster ang pagkagulat sa nakita. Gayunpaman, hindi pa rin niya ito masyadong sineryoso. Break. Casual niyang pinalo gamit ang dalawang palad. Ang malalim na asol na mga print ng palad ay agad na nabangga sa mga anino ng dragon at tigre. Poof! Sa susunod na sandali, ang parehong pag-atake ay neutralisahin ng isa't isa at nawala sa kawalan. Nang makita ito, lumitaw ang pagtataka sa mukha ni Black Robe Python Monster, at tumingin siya kay Ricardo na may halong pagtataka. Natigilan din si Adele, bakas sa mga mata niya ang pagkamangha. Nabatid na ang bawat pag-atake mula sa early stage fragmented void Adele ay walang kahirap-hirap na mapapawi ng Black Robe Python Monster. Kahit na matapos matanggal ang pag-atake ni Adele, mananatili pa rin ang karamihan sa lakas ng pag-atake ng Black Robe Python Monster. Kung hindi dahil sa Immortal Grade Golden Bell Protective Treasure ni Adele, matagal na siyang hindi makakapit. Ngunit sa hindi inaasahan, ang pag-atake ni Ricardo ay maaari talagang ma-neutralize ang pag-atake ng dakilang demonyo. Ilang sandali, kumikinang sa pag-asa ang mga mata ni Adele. Bahagyang inalis din ng Black Robe Python Monster ang kanyang paghamak. Gayunpaman, naramdaman mismo ni Ricardo na lumubog ang kanyang puso sa ilalim. Maging ang Dragon Tiger Dual Form Fist, na isinama ang iba't ibang Heaven and Earth's rules, ay madaling na-neutralize ng kalaban sa pamamagitan ng casual strike. Ano pa ang maaari niyang gamitin upang labanan ang gayong kalaban? Ang lakas ng dakilang demonyong ito ay talagang nakakatakot. Ang isang late-stage fragmented void tick, isang kalahating hakbang na great vehicle existence, ay talagang hindi niya kayang labanan. Magpatuloy. Mahinang sigaw ni Adele at muling nagngangalit ang mga ngipin habang sumusugod sa Black Robe Python Monster. Kinagat ni Ricardo ang kanyang mga ngipin at walang pag-aalinlangan na hinigup sa kanyang katawan ang totoong enerhiya na nakaimbak sa Jade Pendant na Hugis Dragon. Kaagad pagkatapos, pinakawalan niya ang isa pang Dragon Tiger Dual Form Fist. Gaano man kadesperado, hindi nakaugalian ni Ricardo na umupo ng walang ginagawa. Malamig na umungol si Black Robe Python Monster at napatampol din ng magkabilang kamao. Dalawang fist imprint ang nagsagupaan sa Dragon Tiger Dual Form Fist. Sa pagkakataong ito, halatang sineseryoso niya si Ricardo, kahit na direktang binaliwala ang pag-atake ni Adele. Sa isang iglap, damapo ang espada ni Adele sa katawan ni Black Robe Python Monster. Kasabay nito, muling na-neutralize ng kanyang pag-atake ang Dragon Tiger Dual Form Fist ni Ricardo. Isang eksenang pumuno kina Adele at Ricardo ng kawalan ng pag-asa. Damapo ang atake ni Adele sa katawan ng kalaban, ngunit nanatili itong ganap na hindi nasaktan. Hey! Hindi mo man lang ako masasaktan. Paano mo ako balak awayin?
Ngumisi si Black Robe Python Monster, na puno ng pang-aalipusta at pangungutya ang kanyang mga patayong pupil. Swish! Boom! Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, isang streak na liwanag ang bumaril at tumama sa dibdib ni Black Robe Python Monster. Sa susunod na sandali, ang dating mayabang at tila walang talo na Black Robe Python Monster ay kapansin-pansing nagbago ang mukha nang siya ay pinalipad ng impact. Poof! Sa kalagitnaan ng hangin, iniluwa niya ang isang bibig ng mabahong dugo. Kahit na sa kanyang pabalik na paglipad, ang kanyang humanoid na anyo ay naglaho, na nagpapakita ng kanyang tunay na anyo. Malalaki at basag-basag na kaliskis ay nahulog, natatakpan ng mga mantsa ng dugo. Haze! Matapos ibunyag ang kanyang tunay na anyo, nag-transform siya bilang isang higanteng sawa na mahigit 100 metro ang haba na may cyan blue na kaliskis. Malapit sa kanyang leeg, tumubo ang isang pares ng matabang pakpak. Dalawang matabang protrusion sa kanyang noo ay tila sumisibol na mga sungay, na nagpapahiwatig na siya ay nasa bingit ng pagbabago mula sa isang sawa tungo sa isang baha na dragon. Matapos mapalipad, ang napakalaking katawan ng Python Monster ay bumagsak sa lupa, na nagdulot ng pagyanig. Sa sumunod na segundo, inikot nito ang katawan at itinaas ang napakalaking ulo. Ang mga patayong pupils nito ay kumikinang sa isang pulang-pula na kulay na puno ng matinding galit at pagpatay na hangarin habang nakatitig kay Ricardo. Kumislap-kislap ang sanga nitong dila habang naglalabas ng nakakatusok na tunog. Sa vulnerable na bahagi ng leeg nito, mayroon na ngayong dagwang sugat kung saan natanggal ang mga kaliskis sa malalaking bahagi. Hindi nito inaasahan na talagang masasaktan ng isang Hollow Void Realm Ant lang. Nagawa mo talagang saktan ako. Puputukan kita. Napuno ng matinding malisya ang boses ng halimaw na python habang nagsasalita ito. Ang pressure at bangis na ipinalabas nito ay nagparamdam sa isang tao na para silang nahuhulog sa isang nagyayelong kailaliman. Maliwanag, sa tunay nitong anyo, ito ay mas nakakatakot kaysa sa humanoid na anyo nito. Thud! Sa sandaling ito, si Ricardo ay bumagsak sa lupa, kalahating nakaluhod na may maputlang mukha. Sa hindi kalayuan ay nakalatag ang salamin ng mga pagsubok na bumagsak sa lupa pagkatapos mawalan ng kontrol. Talaga. Ang dahilan kung bakit nila nagawang saktan ang dakilang demonyong ito ay dahil naubos na ni Ricardo ang kanyang mental energy para i-activate ang Mirror of Trials para sa isang strike na iyon. Gayunpaman, nang makitang bagamat na sugatan, napanatili pa rin ng halimaw na python ang karamihan sa kanyang lakas sa pakikipaglaban, si Ricardo ay nakaramdam ng lubos na kawalan ng pag-asa ngayon. Magaling. Ituloy mo. Sa mga sandaling ito, lumiwanag sa mukha ni Adele ang pananabik na parabang nakakita siya ng pag-asa na talunin ang halimaw na sawa. Ituloy mo pa ako. Ikaw na ang bahala ngayon. Ako, hindi na matutuloy. Napailing si Ricardo na may mapait na ngiti. Nang marinig ito, agad na nag-freeze ang excited na ekspresyon ni Adele. Napagtanto niya na malamang na inubos ni Ricardo ang lahat ng kanyang trump card sa mga nakaraang pag-atake na nagawang makipaglaban sa Black Robe Python Monster at nasugatan pa siya. Tapos na. Ang kaisipang ito ay sabay na sumagi sa kanilang isipan. Kabanata 944, nabawasan sa pagkain. Hiss! Sa sandaling ito, inihayag ng halimaw na python ang tunay nitong anyo, naglalabas ng nakakatakot at marahas na aura habang ito ay sumisingit. Kahit nakapulupot ang karamihan sa katawan nito sa lupa, ang bahaging itinaas ay nakatayong kasing taas ng maliit na bundok. Ang mga tao sa manor ng pamilyang Duncan ay napuno ng pagkabigla at sindik nang makita ang eksenang ito. Dati, pinangunahan ni Emer Duncan ang mga eksperto ng pamilya Duncan na palibutan itong halimaw at nakita ang totoong anyo nito. Ngunit ngayon ay tila tiyak na lumiit ang katawan ng halimaw noon, at hindi pa nila nakita ang buong anyo nito. Mamatay! How dare you saktan ako? Ang napakalaking halimaw na ahas ay nagsalita sa pamamagitan ng ventriloquism, ang nakakatakot na patayong mga mag-aaral nito ay nakaayos sa Ricardo. Swish! Sa susunod na sandali, ang napakalaking buntot nito, tulad ng isang maliit na bundok, ay lumipad patungo sa Ricardo.
Nahihilo si Ricardo at halos maubos ang lakas ng kanyang pag-iisip. Desperado niyang sinubukang umiwas, nagpakawala pa nga ng nakakadiri na puwersa mula sa kanyang mental field sa pagtatangkang hadlangan ang pag-atake kahit sa isang bahagi ng isang segundo para bilhin ang sarili niya ng ilang oras para makaiwas. Gayunpaman, ang lakas ng halimaw ay masyadong nakakatakot. Matapos ibunyag ang totoong anyo nito, ang lakas ng pakikipaglaban nito ay tiyak na mas malakas kaysa sa iba pang peak late-stage fragmented void beings. Half-step na mahusay na sasakyan, ngunit napakalakas pa rin. Sa pagharap sa gayong pag-iral, ang pisikal na larangan ni Ricardo ay tila walang kapangyarihan. Boom! Sa isang mahinang tunog, naramdaman ni Ricardo na siya ay natama ng isang maliit na bundok at pinalipad. Paff! Tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig. Pakiramdam niya ay dinudurog ang mga laman loob niya. Ang kanyang dibdib at tadyang ay nabali sa hindi bababa sa 10 lugar. Boom! Pagkalapag, si Ricardo ay nakahiga doon na hindi gumagalaw, malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan. Malapit na siyang mamatay. Dahil lamang sa ang pisikal na katawan ni Ricardo ay umabot na sa antas ng Sky Shaker, kasama ng kanyang patuloy na paggamit ng Thick Earth Immortal Body na divine ability, na ang kanyang depensa ay naging abnormal. Kung may ibang nilalang na powerful Hollow Void, nabasag na sana ang katawan nila sa suntok na ito. Nakahiga roon si Ricardo, tila ganap na walang kakayahan at hindi na makalaban, na nagpanggap na patay na. Galit na galit niyang inactivate ang Dragon's Energy Primordial Technique para pagalingin ang kanyang mga sugat. Hanggat hindi pa siya humihinga, kahit alam niyang nasa desperado siyang sitwasyon, lalaban si Ricardo para sa isang putol ng pag-asa. Paano kung may nangyaring milagro sa kritikal na sandali? Kung hindi niya kayang kumapit hanggang noon, hindi ba siya mamamatay ng may panghihinayang? Halimbawa, ang kaluluwa ng ninuno ng dragon na naninirahan sa kanyang kaluluwa. The last time na sinabi nitong hindi ito madyay gising ng 1 taon o higit pa, pero ngayong malapit na siyang mamatay, hindi ba ito lalabas para tumulong? Senior. Dragon Ancestor Senior. Ancestor, nandyan ka ba? Naririnig mo ba ako? Gulat na sigaw ni Ricardo sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, walang tugon. Hits his. Sa sandaling ito, ang halimaw na halimaw ay pamitik ng dila, tinitingnan ng malubhang na sugatan at tila namamatay na si Ricardo na may pang-aalipusta at kasiyahan sa mga patayong pupils nito. Sa sumunod na segundo, ibinaling nito ang tingin kay Adele. Sumulyap si Adele kay Ricardo, bakas sa mukha nito ang kalungkutan at determinasyon. Sa sumunod na segundo, kinagat niya ang kanyang mga ngipin, hawak ang Fire God Sword gamit ang 2 kamay habang mabilis na tumaas ang kanyang aura. Upang maabot ang ganoong antas sa kanyang 20s ay nangangailangan ng hindi lamang pambihirang talento kundi pati na rin ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na kalooban. Hindi siya uupo at maghintay ng kamatayan. Halika, hayop! Malamig na sigaw ni Adele. Sa susunod na segundo, umungal siya sa loob, banal na kakayahang apoy, naglalagablab na apoy. Swish! Pumalakpak siya sa hangin, umaakyat patungo sa halimaw na python na may mga patayong pupil. Ang Fire God Sword ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag na parang araw. Ang tunay na enerhiya ay sumanib sa mga prinsipyo ng 5 elements daw, lalo na ang kanyang sariling nilikha na Way of Fire, na bumubuo ng isang dambuhalang anino ng espada na mahigit 100 talampakan ng haba na lamalas. Ang hakbang na ito ay ang kasalukuyang kakayahan ni Adele sa prinsipyo ng Tao. Ang naglalagablab na apoy na ito ay maaaring baliwalain ang depensa ng kalaban at mayroon siyang lubhang nakakatakot na mapanirang kapangyarihan. Ito ang pinakamalakas na pag-atake ni Adele ngayon. Hiss! Sa isang nakakatang na pagsirit, ang halimaw na python ay humarap sa 100 talampakang liwanag ng espada na may maingat na tingin sa mga mata nito. Nasugatan na ito ni Ricardo noon kaya naging maingat ang halimaw na ito sa kanilang dalawa. Wow! Biglang tumalsik ang leeg nito at saka kumunat. Sa susunod na iglap, isang maitim na asol na pana ng tubig ang bumaril mula sa pulang dugo nitong bibig. Ang water arrow na ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa East Wind Express ng Prayosha at bumangga ito sa blazing flames.
Path. Sizzle. Sa isang kakaibang tunog, ang dalawang pag-atake ay nagtagpo sa gitna ng hangin at pagkatapos ay neutralisahin ang isa't isa. Ang prinsipyo ng Dao ni Adele na banal na kakayahan ay nawala ng walang epekto. Mamatay. Marahas na umungal ang halimaw na python. Ang buntot nito ay muling nagdala ng kapangyarihang makabasag ng lupa habang tumatawid ito patungo kay Adele. Nagbago ang mukha ni Adele. Nawala siya sa kanyang orihinal na lugar, na kumpleto ang isang short-distance spatial teleportation sa loob ng kanyang Dao Principal Domain. Boom! Ang buntot ng Python Monster ay direktang tumama sa isang maliit na bundok. Ang bundok ay agad na gumuho at nabasag. Sa isang pagwalas ng buntot nito, pinatag ito ng halimaw na python sa lupa. Swish! Kaagad pagkatapos, muli itong nagkulong sa lakas ni Adele at muling itinapat ang buntot nito patungo sa kanya. Sa pagkakataong ito, walang paraan si Adele para maiwasan ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at hinarap ito ng direkta gamit ang Fire God Sword. Klang! Duwang! Ang higanteng buntot ay bumangga sa Fire God Sword. Naputol ang pagkakahawak ni Adele, at ang banal na sandata ay lumipad mula sa kanyang kamay. Nag-iwan lamang ito ng puting marka sa kaliskis ng buntot ng halimaw na python. Kaagad pagkatapos, ang buntot ay nagdala ng kapangyarihang pagdurog ng bundok at hinampas ng malakas si Adele. Sa pagkakataong ito, diretsyong nabasag ang Golden Bell Shield na tumatakip kay Adele. Ang enerhiya ay naging maliliit na ilaw at nawala. Ang kayamanan ng Immortal Grade Golden Bell na kasing laki ng palad ay lumipad din at nahulog sa lupa. Si Adele ay tumalsik ng dugo at pinalipad, na malubhang nasugatan din. Kung wala ang Golden Bell Shield na nakatikip sa kanyang katawan, siya ay direktang nasawi. Nagkataon man o hindi, nahulog si Adele sa tabi mismo ni Ricardo. Sa isip ng halimaw na python, katumbas sila ng pagkain. Siyempre, ito ay mag-aayos sa kanila ng maayos bago magdesisyon kung sino ang unang kakain ngayon. Ang ibang tao ay maaaring panatilihing buhay para bukas. Kabanata 945, Paghakbang sa hangin. Nilingon ni Adele si Ricardo, may mapanuksong ngiti sa labi. Hey! Ricardo, paano ka naging? Walang silbi. Bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Adele na parang bukal habang nagtatanong na may mapait na ngiti. Habang nagpapagaling mula sa kanyang mga sugat, sumagot si Ricardo, hindi ba kayo, ganoon din? Si Adele ay ngumiti ng nakakahiya sa sarili, akala ko. Ang pagpasok sa Fragmentation Void ay magbibigay daan sa akin na makipagkumpetensya sa sinumang malakas na kalaban. Pero ngayon, mamamatay ako dito. At kasama mo ito, ang bastard na ito, namamatay. Ang ipinagmamalaking anak ng Pongley Ferry Island ay tila may bahid ng sama ng loob kay Ricardo kahit sa kanyang huling sandali. Hey! Ngumisi si Ricardo pero hindi siya pinansin. Tumangala siya sa langit, ang mga alaala ng boses at ngiti ni Miranda, at ang umaasang titig ni Nora sa kanyang isipan. Damn it! Tapos na ba talaga tayo for today? Hindi tumutugon ang Dragon Ancestor. Asawa, kung mamatay ako, maaalala mo ba ako? Sana makita kita sa huling pagkakataon bago ako mamatay. Nora, dapat maging matatag ka. Natatakot ako na kailangan ko munang mauna. Sinimulan na ni Ricardo na pag-isipan ang kanyang sariling wakas. Hindi siya takot sa kamatayan. Ang naramdaman niya ay matinding panghihinayang at pag-aalala. Sa ibinaba ng napakalaking halimaw na python ang kanyang ulo, ang mga mata ay mas malaki kaysa sa mga gulong na nakatitig ng malapitan kina Ricardo at Adele. Parang may bakas ng malatao na pangungutya at pagdudugo sa titig nito. Gumalaw ang sanga nitong dila sa mukha at katawan ni Ricardo at Adele, na parang ninanamnam ang lasa ng biktima nito. Ang baho ng dugo ay pilit na pinaikit ng mahigpit ang kanilang mga mata. Parehong malubhang nasugatan sina Ricardo at Adele, ganap na sa awan ng halimaw. Sa di kalayuan, narinig ng mga miyembro ng pamilya Duncan ang katahimikan at nakita nila ang napakalaking katawan ng halimaw na python na paikot-ikot. Napuno ng kawalan ng pag-asa at gulat ang kanilang mga mukha. Tapos na.
Pareho bang tapos na sina Ricardo at Adele? Tapos na rin ang pamilya natin Duncan. Nataranta ang lahat, na para bang dumating na ang katapusan ng mundo. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang lumipad sa hangin sa bilis ng kidlat patungo sa patayong mata na python monster. Ang puwang sa kanilang paligid ay tila nabasag sa pilit ng kanilang mabilis na paggalaw. Hamak na nilalang. Maghanda para mamatay. Isang boses na puno ng kapangyarihan ng langit at lupa ang umalangaw-ngaw sa mga tainga ng halimaw, na naging sanhi ng panginginig ng napakalaking katawan nito. Si Ricardo at Adele, na kanina pa naghihintay sa kamatayan sa kawalan ng pag-asa, ay biglang nagmulat ng kanilang mga mata sa tunog. Ang kanilang mga mata ay puno ng magkahalong saya at pagkamangha. Isang figure ang lumitaw, humahakbang sa himpapawid ng walang anumang nakikitang suporta. Kahit na ang malalakas na fragmented void cultivator ay hindi makakalipad ng mahabang panahon maliban na lang kung sila ay mga body refiner tulad ni Ricardo na nakarating sa Sky Shaker realm, o mga dalubhasang eksperto sa entablado ng sasakyan. Hiss! Ang mga pupils ng python monster na may patayong mata ay lumiit hanggang sa matukoy ng sumulyap ito sa papalapit na figure. Sa sumunod na segundo, ibinuka nito ang malalaking panga at sinunggaban sina Ricardo at Adele, na nagbabalak na lumunin sila ng buo. Ang halimaw na ito ay nadagdagan ng paglilinang nito sa pamamagitan ng paglamon ng mga buhay na nilalang. Hindi mabilang na buhay ang nawala sa tiyan nito. Ang paglamon ng malalakas na individual tulad ni Ricardo at Adele ay makabuluhang magpapalakas ng kapangyarihan nito. Natigil ito sa tuktok ng late-stage fragmented void at maaaring makapasok sa yugto ng great vehicle sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga ito. Kahit na hindi ito makalusot kaagad, ang pagtakas ngayon at ang pagtunaw ng Ricardo at Adele ay mapapahusay pa rin ang lakas nito. Ngunit sa sandaling iyon, isang palm print ang bumaba mula sa langit. Lumaki ito kasabay ng hangin at tumama sa katawan ng halimaw na sawa. Boom! Sa isang malakas na pagbagsak, ang napakalaking katawan ng halimaw na python ay pinalipad sa pamamagitan ng print ng palad na tila tumatakip sa kalangitan. Ang mga panga nito ay bamuka ng malapad, nagbuhos ng dugo kung saan-saan nang bumagsak ito sa lupa, na lumikha ng malalalim na hukay sa pagtama. Nalaglag ang malalaking bahagi ng kaliskis nito. Ang nag-iisang hampas ng palad na ito ay nag-iwan sa tila walang talo na halimaw sa isang kahabag-habag na kalagayan. Hiss! Habang nasa kalagitnaan pa rin ng hangin, ang python monster ay nag-transform pabalik sa kanyang itim na damit na anyo ng tao, na lumiit sa target na laki nito. Mapatla ang mukha nito, may mantsa ng dugo sa bibig at katawan. Ang mga patayong pupils nito ay sumulyap ng takot sa langit. Isang dalubhasang dalubhasa sa entablado ng sasakyan. Damn it! Ito ay mula sa organisasyon ng Order Warden. Paano nila ako nahanap ng ganoon kabilis? Paano sila naging napakabilis? Ang black-robed python monster ay lumubog sa lupa, desperadong tumakas. Hindi ito nang ahas na harapin ang figure sa langit. Sinusubukang tumakas. Emph! Malamig na bumantong hininga ang dalubhasa sa himpapawid at bumaba na parang bulalakaw, bumulusok din sa lupa. Nilock nila ang aura ng halimaw, na walang balak na makatakas ito. Way! Nakahiga sa lupa, parehong nakahinga ng maluwag sina Ricardo at Adele. Nilingon ni Adele si Ricardo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, mukhang ang swerte natin. Hindi naman masyadong masama. May pagkakataon pa akong ayusin ang kahihiyan mula sa Mirror of Trial sa iyo. Ngumisi si Ricardo, sa tingin ko, matatapos ka lang, mapahiya ang sarili mo. Ang mga miyembro ng pamilyang Duncan ay tumangala sa langit, na labis na nasasabik. Sino ang makapangyarihang ekspertong ito? Pinalipad nila ang halimaw na iyon sa isang hampas lang ng palad. Aling magandang figure ito. Ang aming pamilya Duncan ay naligtas. Ang masamang nilalang na ito ay sa wakas ay papatayin ng sinuman. Tingnan natin sina Adele at Ricardo. Dahil doon, nagmadali ang mga miyembro ng pamilya Duncan patungo sa likod ng bundok. Nagpalitan ng tingin ang mga magulang ni Samantha na sina Gerard at Bonnie at mabilis na sumunod. Nang makarating sila sa likod na bahagi ng bundok,
nakita nila sina Adele at Ricardo na nakahandusay sa lupa, malubhang nasugatan. Kabanata 946, ang mythical being. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ng lahat sina Ricardo at Adele sa manor ng pamilya Duncan, na nagbabalak na bigyan sila ng mga hilang elixir. Gayunpaman, tumanggi silang dalawa. Taglay ni Ricardo ang Dragon's Energy Primordial Technique, na mas epektibo kaysa sa anumang hilang elixir. Ginalaw ni Adele ang kanyang braso at kumuha ng Great Rejuvenation Pill mula sa kanyang spatial container, at nilunok ito. Boom, boom, boom. Sa sandaling iyon, malinaw na nakarinig sila ng kaguluhan mula sa 100 milya ang layo. Lahat ng naruroon ay hindi maiwasang matense. Ilang hininga ang lumipas, pumasok ang isang medyo may edad na lalaki. Siya ay mukhang nasa maagang 40, nakasuot ng kulay abong kasuotang panlaban, na may mga mata na tila mga bituin. Nagpakita siya ng mapayapang aura, ngunit may hindi maarak na lalim sa kanya, tulad ng pagharap sa isang malawak na karagatan, na nilinaw na hindi siya kasing simple ng kanyang hitsura. Nang makita siya, ang lahat ay agad na nagpakita ng matinding paggalang at paghanga. "Senyor, ano ang tungkol doon?" Dakilang demonyo. Maingat at magalang na tanong ni Emer Duncan. Ang buong pamilya Duncan ay mukhang umaasa. Bahagyang ngumiti ang lalaking naka-gray at tinapik ang wrist guard sa kanyang braso, narito ang katawan. Ang wrist guard na ito ay kapareho ng space bracelets na ibinigay kay Ricardo at sa iba pang 10 Seeds of the Star Path, na tila isang karaniwang isyu ng organisasyon ng Order Warden. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, ang lahat ay nagpakita ng mga ekspresyon ng pagkagulat. Si Ricardo at Adele, na nakahiga, ay hindi rin maiwasang makontrata ng husto ang kanilang mga mag-aaral. Ang dakilang demonyo na naging dahilan ng kanilang pagkadesperado ay napuksa ng ganoon. Thud, thud, thud. Sa sumunod na segundo, sunod-sunod na lumuhad ang mga miyembro ng pamilyang Duncan. Immortal. Salamat sa pagsupil sa demonyo. Ang krisis ng aming pamilyang Duncan ay nalutas na sa wakas. Ikanaway ng lalaking nakaabo ang kanyang kamay, at isang banayad na puwersa ang nagpaangat sa lahat. Tungkulin ko lang ito. Sige, umalis na kayong lahat. Kailangan kong makausap ang dalawang batang ito. Oo, oo. Ang mga miyembro ng pamilyang Duncan ay lubos na nagpahayag ng kanilang pasasalamat at mabilis na lumabas ng silid. Pagkatapos maglagay ng harang, ang lalaking nakaabo ay tumingin kay Ricardo at Adele na may bahagyang ngiti, "Mabuti na lang at nakaligtas kayong dalawa. Kung hindi, nakakalungkot na mawala ang dalawa sa mga binhi ng Star Path." "Salamat, Senyor. Senyor, ikaw ay..." Sa sandaling ito, tumayo si Ricardo at yumuko sa lalaking kulay abo na may tunay na pasasalamat. Nang makita ito, kumislap ang mga mata ni Adele sa matinding gulat. Anong nangyayari? Hindi pa rin siya makatayo, kaya nabang tumayo ni Ricardo. Wala siyang anumang proteksyong Immortal Grade Golden Bell. Diretso siyang tinamaan ng buntot ng demonyong sawa. Dapat mas malala pa ang mga sugat niya kaysa sa kanya. Ang tigas na lalaki. Hindi napigilan ni Adele na palihim na magreklamo sa kanyang puso ngunit nagpakita pa rin ng respeto at pasasalamat sa kanyang mukha habang nakahiga. "Salamat, Senyor." Bahagyang tumango ang lalaking naka-gray at sinabing, nang lumabas ang 3 bagay mula sa manipis na hangin sa kanyang kamay at inilagay sa mesa. Sila ang salamin ng mga pagsubok na nauna nang ibinagsak ni Ricardo sa kabundukan, pati na rin ang Adele's Fire God Sword at Immortal Grade Golden Bell. "Ako ay mula sa organisasyon ng Order Warden. Pwede mo akong tawaging Grey Robe. Napakaswerte ninyong dalawang bata. Natuntun ko ang aura ng demonyong si Kendrick at nakarating ako rito ng mabilis hanggat maaari." Tumingin si Grey Robe sa kanila at mahinahong nagsalita. Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin sina Ricardo at Adele. Noong una ay naisip nila na may isang tao mula sa organisasyon ng Order Warden na lihim na nagpoprotekta sa kanila bilang Seeds of the Star Path. Ngayon ay tila hindi iyon ang kaso. Natuntun lang ng tao ang dakilang demonyong ito. "Kendrick. Senyor, sinabi mo ba na si Python Monster ay si Kendrick? Ito kaya ang mythical god demon na si Kendrick?" Tumaas ang isang kilay ni Ricardo at nagtatakang nagtanong.
Oo, ang demonyong iyon. Tumango si Grey Robe. Hindi napigilan ni Ricardo at Adele na makaramdam ng matinding takot at hindi makapaniwala sa mga mukha nila. Ano? Ang kalaban nila ay talagang isang mythical being. At ang gayong nilalang ay madaling napuksa ng Senior Grey Robe. Totoo ba ito? Maaaring may pagkakamali. Sa mitolohiya, si Kendrick ay may 9 na ulo ng ahas at nilamon ng hindi mabilang na mga tao, lumiliko saan man siya pumunta sa mga latian. Isa siyang dakilang demonyo sa ilalim ng Diyos ng tubig na si Gonggong. Ang bahagi tungkol sa paglamon sa hindi mabilang na mga tao ay tila tumpak ngayon, ngunit ang 9 na ulo ng ahas ay hindi tumugma. Gayunpaman, normal na ang mga paglalarawan ng gawa-gawa ay medyo hindi tumpak. Ang pinaka nakakapagtaka ay kung bakit parang mahina ang kanyang lakas. Isang pag-iral mula sa sinaunang Diyos-demonyong panahon ang lumaban kay Ricardo at Adele sa loob ng kalahating araw at nasugatan pa ni Ricardo. Madali lang malipol ng isang Order Warden. Tumingin si Ricardo kay Grey Robe na may bahid ng pagdududa sa mga mata. Nagyayabang kaya itong matandang ito? Waring sensing Ricardo, thoughts. Grey Robe smiled wryly, youngster, hindi mo iniisip na nagma-exaggerate ako, di ba? Ang halimaw na ito ay talagang ang Diyos-demonyong si Kendrick ngunit isang reincarnated na bersyon lamang niya. Mayroong ilang mga bagay na maaari kong ihayag sa iyo ngayon. Kabanata 947, Pagputol sa landas patungo sa langit. Sina Ricardo at Adele ay parehong tumingin sa figure na kulay abo na may pag-uusisa at uhaw sa kaalaman. Tila ang kabilang partido ay malapit ng magbunyag ng ilang mga nakatagong lihim ng mundong ito. Muling pagsilang sa pamamagitan ng paghiram ng katawan. Pasiga na tanong ni Ricardo. Naging seryoso ang figure sa ekspresyon ni Gray, at sinabi niya sa malalim na boses, tama. Upang ipaliwanag ito, kailangan nating magsimula sa buong sansinukob. Ang sansinukob na ito ay nahahati sa 3,000 pangunahing mundo at hindi mabilang na maliliit na mundo. Ang Earth na ating tinitirhan ay isa lamang sa hindi mabilang na maliliit na mundo. Noong sinaunang panahon, ang menor de edad na mundong ito ay isa ring lugar kung saan ang mga Diyos ay nakipaglaban para sa kataas-taasang kapangyarihan, at ang sibilisasyon ng paglilinang ay hindi kapani-pani walang napakatalino. Gayunpaman, habang ang espiritual na enerhiya ng Earth ay unti-unting hamina, ang sibilisasyon ng paglilinang sa Earth ay tumanggi. Sa kalaunan, maging ang mga ordinaryong chi refinement practitioner ay naging napakabihirang sa secular na mundo. Tayong mga magsasaka ay maaari lamang magtago sa mga partikular na sekta o domain ng pamilya, na umaasa sa medyo mayamang espiritual na enerhiya doon upang magsanay. 3,000 malalaking mundo man ito o maliliit na mundo tulad ng Earth, lahat sila ay may sariling kalooban ng langit. Ang dahilan kung bakit unti-unting hamina ang espiritual na enerhiya ng Earth ay hindi dahil ang espiritual na enerhiya ng mundong ito ay tunay na naubos, ngunit dahil sinadya ito ng kalooban ng langit ng lupa. Sinasadya ng Heaven's Will. Nagtatakang tanong ni Ricardo. Mukhang curious din si Adele. Tama na yan. Ang kalooban ng langit ng lupa ay sadyang tinipon ang espiritual na enerhiya sa panloob na mundo ng lupa at hindi ito pinakawalan palabas. Tumango ang figure sa kulay abo. Bakit? Bakit gagawin iyon ng Heaven's Will? Tanong ni Ricardo na nakakunot ang noo. Para sa pangangalaga sa sarili. Kung ang espiritual na enerhiya ay pinahihintulutan na mag-alaga ng iba't ibang makapangyarihang nilalang, magsasaka, dakilang mga demonyo, at mga banal na hayop, kung gayon ang sibilisasyon ng paglilinang noong sinaunang panahon ay magiging napakatalino pa rin. Gayunpaman, sa parehong oras, ang iba't ibang mga peak battle ay magiging walang katapusang. Maaga o huli, ang Earth ay mawawasak sa pamamagitan ng mga labanan ng mga magsasaka. Ang isang malakas na fragmented void cultivator ay maaaring magpapantay ng bundok sa isang strike. Ang isang dalubhasa sa entablado ng mahusay na sasakyan ay maaaring tumawid sa mga hanay ng bundok gamit ang isang espada, at ang mga dumaranas ng kapigatian ay maaaring ilipat ang mga bundok at punuin ang mga dagat sa pamamagitan ng isang alon ng kanilang mga kamay. Maaaring hindi mo ito alam, ngunit 10,000 taon na ang nakalilipas,
ang isang buong kontinente sa Earth ay lumubog dahil sa isang mahusay na labanan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang paksayon ng paglilinang. Nagsalita ang figurang kulay abo na may bakas ng pangamba at pananabik sa kanyang ekspresyon. Parehong nagulat at hindi makapaniwala sina Ricardo at Adele sa narinig. Hindi na sila mga mababang antas na magsasaka. Ngunit hindi pa rin nila maisip na ang kapangyarihan ng tao ay maaaring magpalubog ng isang kontinente. Anong uri ng paraan at kapangyarihan ang kakailanganin niyan? Dalawang paksayon. Matapos ang kanyang unang pagkabigla, huminahon si Ricardo at nagtanong tungkol sa pangunahing punto sa mga salita ng kulay abong figure. Tama na yan. Sa oras na iyon, ang sibilisasyon ng paglilinang ay hindi kapani-paniwalang napakatalino, at natanto na ng kalooban ng langit ng daigdig ang krisis na ito. Sa makatuwid, gumawa ng desisyon ang kalooban ng langit, higpitan ang espiritual na enerhiya at isara ang mga landas ng bituin. Habang nagsasalita siya tungkol dito, naging solemn na ang ekspresyon ng kulay abong figure. Isara ang mga landas ng bituin. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo. Tama na yan. Ang paghihigpit sa espiritual na enerhiya ay upang pigilan ang sibilisasyon ng paglilinang ng mundong ito at pigilan ang mga magsasaka ng Earth sa pagbabante sa kaligtasan ng mundong ito. Ang pagsasara sa mga landas ng bituin ay upang putulin ang anumang posibleng koneksyon sa pagitan ng mundong ito at ng iba pang mga sibilisasyon sa paglilinang. Upang pigilan ang mga sibilisasyon ng paglilinang ng ibang mga mundo mula sa pagsalakay sa Earth at pagbabanta sa mundong ito. Bumantong hininga ang figurang kulay abo at sinabing, at ang pagsasara sa mga landas ng bituin ay nangangahulugan ng pagputol sa landas patungo sa pag-akyat para sa mga magsasaka ng Earth. Mula noon, ang landas patungo sa langit ay naputol, at si Fengdo ay tinatakan. Ang mga immortal ay hindi pumapasok sa mundo, at ang mga demonyo ay hindi nakakagambala sa mga tao. Kahit na maabot ng mga magsasaka ng Earth ang rurok ng huling yugto ng kapigatian, hindi na sila makakaakit ng mga makalangit na kapigatian, ni magkakaroon ng 5 kulay na landas ng bituin na magbibigay daan sa kanila na tumungo sa sinaunang daan ng bituin at pumasok sa mas maunlad na mga pangunahing mundo. Habang nagsasalita siya, tumitingin siya sa isang tiyak na direksyon na para bang mayroong isang hindi nakikitang kalsada doon. Gayunpaman, ang daan na iyon patungo sa siyam na langit ay tinataka ng hindi mabilang na mga kadena na nabuo ng kalooban ng langit. Naputol ang landas. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ricardo at Adele na sumimangot. Ang landas para sa mga magsasaka upang magpatuloy sa pagsulong ay naputol. Tanong ni Ricardo sa malalim na boses. Tama na yan. Sa madaling salita, maaabot lamang ng mga magsasaka ng Earth ang rurok ng huling yugto ng kapigatian. Hindi na sila makakasulong pa. Tuluyan na silang makulong sa mundong ito. Tulad ng mga mabangis na hayop na nakulong sa isang hola, hanggat umiiral ang kalooban ng langit ng lupa, hinding-hindi sila makakaalis. Mataimtim na tumango ang figure sa kulay abo. Nagpalitan ng tingin sina Ricardo at Adele at nakita nila ang parehong pagkabigla at pagdududa sa mga mata ng isa't isa. Para bang makikita nila ang kanilang sarili na magiging isa sa mga nakulong na hayop sa hinaharap. Kabanata 948, ang dalawang pangunahing paksayon. Nang marinig mo ang balitang ito, nagagalit ka ba? Marahil ay medyo nagagalit. Ngunit hindi mo kailangang mag-overthink ito. Ang iyong kasalukuyang lakas ay mahina pa rin. Ang mga bagay na ito ay hindi mo pa kailangang alalahanin. Nakangiti ang lalaking naka-gray habang nagsasalita. Pagkatapos, nagbago ang kanyang tono, ito ang pinagmulan ng dalawang pangunahing paksayon ng mga magsasaka sa lupa. Kayong dalawa, nang marinig na ang kalooban ng langit ng daigdig ay pinutol ang iyong landas patungo sa paglilinang, ay dapat na mahirap tanggapin. Ito ay pareho 10,000 taon na ang nakalilipas. Isang grupo ng mga cultivator ang bumuo ng World Annihilation Alliance, na may layuning salungatin ang Earth's Heaven's Will, kahit na sa gastos ng pagsira sa mundong ito upang puwersahang masira ang selyadong sinaunang landas ng bituin. Ang isa pang grupo ng mga magsasaka ay bumuo ng Guardian Alliance. Hindi nila kayang makita ang mundong ito na nawasak at nakatanggap din ng ilang mga pangako at benepisyo mula sa Earth's Heaven's Will,
na nangakong lalabanan ang World Annihilation Alliance hanggang kamatayan. Gayunpaman, ang World Annihilation Alliance ay napakalakas. Hindi mabilang na mga magsasaka, malalaking demonyo, at mga banal na hayop ang sumali sa World Annihilation Alliance, na marami sa kanila ay umabot na sa huling yugto ng kapigatian o mga pambihirang mahuhusay na individual na may malaking potensyal na umabot sa yugtong iyon. Naturally, ayaw nilang maputol ang kanilang landas patungo sa paglilinang. Bahagyang ipinikit ng lalaking naka-gray ang kanyang mga mata. Kahit na sa kanyang antas ng paglilinang at lakas, ang pag-uusap tungkol sa mga alamat na ito ay nagpakulo ng kanyang dugo. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Ricardo at nagtanong, ngunit sa huli, nanalo ang Guardian Alliance, tama ba? Buo pa rin ang Earth, at kitang-kita ang kinalabasan. Tumango ang lalaking nakakulay abo, tama. Sa huli, nanalo ang Guardian Alliance dahil nasa kanilang panig ang kalooban ng langit ng daigdig. Ang huling labanan sa pagitan ng dalawang paksayon ay naging sanhi ng pagkatahimik ng isang kontinente. Pagkatapos ng labanang iyon, karamihan sa mga makapangyarihang nilalang sa World Annihilation Alliance ay nasawi, marami pa nga ang kanilang kaluluwa ay nabura ng Earth's Heaven's Will. Ang mga nakaligtas ay ikinulong at tinatakan sa Nine Abyss Demon Prison, upang hindi na muling magkagulo. Sa mga huling alamat, ang makapangyarihang mga nilalang na iyon ng World Annihilation Alliance ay madalas na inilalarawan bilang nakakatakot na mga demonyo. Ricardo chuckled, actually, gusto lang nilang i-reclaim ang landas nila sa cultivation, di ba? Marami sa mga makapangyarihang nilalang na iyon ay hindi talaga mga demonyo, tama ba? Nang marinig ito, naging mahigpit ang ekspresyon ng lalaki na may kulay abo, Ricardo, dapat tayong lahat ay maging bahagi ng Guardian Alliance. Sinasabi ko ito sa iyo para hindi ka magrebelde. Ang mga nagsasaka ng World Annihilation Alliance ay binaliwala ang buhay ng hindi mabilang na mga nilalang sa mundong ito para sa kanilang sariling mga pagnanasa. Mali sila sa simula. Bukod dito, ang mga demonyong iyon na nakaligtas sa huling labanang iyon at nabilanggo sa Nine Abyss Demon Prison ay nandoon ng hindi mabilang na taon. Kahit na hindi sila masasama sa orihinal, malamang na sila ay naging baluktot at lubusang demonyo ngayon. Intindihin. Katulad ng dakilang demonyong si Kendrick na nakatagpo mo noon. Nakita mo kung gaano ito kasama. Si Kendrick ay miyembro din ng World Annihilation Alliance. Bakit napakahina ng lakas nito? At ano ito tungkol sa muling pagsilang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng katawan? Si Adele, na nakahiga doon na lubhang nasugatan, ay nagawa pa ring ipahayag ang kanyang mga pagdududa. Tama, si Kendrick ay dating miyembro ng World Annihilation Alliance at umabot sa huling yugto ng kapigatian. Ang kasalukuyang kahinaan nito ay dahil wala pang 1% ang nakabawi sa pagtatanim nito. Ang python monster na ito ay orihinal na 1,000 taong gulang na espiritong hayop. 30 taon na ang nakalilipas, ang kaluluwa ni Kendrick ay nagmamay-ari nito, na nagpapahintulot na lumago ito sa kasalukuyang lakas nito. Kaya lang muling nagkatawang tao si Kendrick sa pamamagitan ng pagkakaroon ng katawan. Kung naibalik nito ang dating lakas, maaari akong mapatay ng isang pag-iisip mula rito. Seryoso ang mukha ni Gray habang nagsasalita. Muling pagsilang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng katawan. Hindi ba ang mga annihilator na iyon ay nakulong sa Nine Abyss Demon Prison? Nahawakan ni Ricardo ang pangunahing punto. Umiling ang lalaking may kulay abo, ang Nine Abyss Demon Prison ay nilabag 30 taon na ang nakararaan. Ang mga annihilator na iyon ay inabandona ang kanilang orihinal na katawan at nakatakas sa kaluluwa at primordial na anyo ng espiritu. Ang ilan ay muling nagkatawang tao sa pamamagitan ng pagkakaroon ng katawan tulad ni Kendrick. Ang iba ay tunay na muling isinilang at unti-unting nagising ang kanilang mga nakaraang alaala. Kapag nangyari iyon, ang mundong ito ay maaaring humarap sa isang malaking sakuna. Kaya naman walang humpay na sinusubaybayan ng organisasyong Order Warden ang mga demonyong ito. Kapag nahanap na, sila ay walang awang lilipulin. Sa puntong ito, naging mahigpit ang ekspresyon ng lalaki na may kulay abo, gayon din ang dapat mong gawin.
Kung makatagpo ka ng anumang pinaghihinalaang reincarnated o may katawan ng mga espiritong hayop o cultivator, iulat kaagad ang mga ito sa iyong gabay. Hindi natin dapat hayaang lumakas ang mga demonyong ito na mapuksa. Intindihin. Huwag kalimutan, kayong 10 binhi ng Star Path ay nanumpa lahat sa kalooban ng langit ng lupa. Kailangan mong matatag na manindigan kasama ang Guardian Alliance. Habang nagsasalita siya, maingat na ipinaliwanag ng lalaking nakaabo ang mga katangian ng mga demonyong ito na muling nagkatawang tao o sinapian ng katawan kina Ricardo at Adele. Si Ricardo ay nakikinig ng mabuti sa ibabaw ngunit naramdaman niya ang isang bagyo na namumuo sa loob niya. Isang malalim na pag-aalala at takot ang bumalot sa loob niya. Mula sa iba't ibang senyales, napagtanto niya na si Miranda ay maaaring isa sa mga muling pagkakatawang tao na World Annihilation Demons. Hindi dahil may sumangkop sa kaluluwa ni Miranda ngunit si Miranda mismo ay maaaring. Hindi. Paano kaya ito? Coincidence lang talaga. Nakaranas ka na ba ng anumang reincarnated o may katawan na World Annihilation Demons? Nang matapos ang kanyang paliwanag, tinanong ng lalaking naka-gray sina Ricardo at Adele. Napailing si Adele ng walang laman, sa palagay ko ay hindi. Kung ginawa ko, pinatay ko na sila kaagad o iniulat sila sa organisasyon ng Order Warden. Nabalik si Ricardo sa realidad at umiling din ng walang laman, wala akong na-encounter. Mabuti. Kung nakatagpo mo sila, huwag kumilos sa iyong sarili. Ang mga muling isinilang na demonyong ito ay tiyak na magiging napakalakas kung maglakas loob silang magpakita ng kanilang sarili. Baka hindi ikaw ang kapareha nila. The man in gray said this while heavily tapis Ricardo shoulder and looking at Adele. Alam mo ba kung bakit ka tinawag na Seeds of the Star Path? Dahil ang organisasyon ng Order Warden ay may kasunduan sa Earth's Heaven's Will. Sa inyo, maaaring mayroong isang tao na maging una sa loob ng 10,000 taon na tumuntong sa sinaunang landas ng bituin at tumungo sa mas malaking mundo. Siyempre, iyon ay kung ang iyong lakas ay umabot sa rurok ng huling yugto ng kapigatian. Patuloy na magsikap, mga bata. Sa pagbagsak ng kanyang mga salita, nagliwanag ang mga mata ni Ricardo at Adele. Pinutol na ng kalooban ng langit ang landas na celestial ngunit nag-iwan ng maliit na butas. Kabanata 949, kunin mo. Matapos sabihin ang lahat ng ito, nag-iwan ng hilang elixir ang lalaking naka-gray para kina Adele at Ricardo, pagkatapos ay direktang umalis. Nagtagal si Ricardo para maka-recover, pangunahin para maibalik ang lakas ng kanyang kaisipan, at pagkatapos ay lumabas ng silid. Sa pagkakataong ito, ang mga miyembro ng pamilyang Duncan ay tumingin kay Ricardo ng hindi gaanong sama ng loob. Tanging ang mga magulang lang ni Samantha ang may masalimuot na ekspresyon nang tumingin sa kanya. Gerard, Bonnie, pwede ba tayong mag-usap ng private? Bibigyan kita ng paliwanag sa pagkamatay ni Samantha, sabi ni Ricardo sa malalim na boses. Sige. Napabuntong hininga si Gerard, at inakay nila ni Bonnie si Ricardo sa kanilang silid sa looban. Pagdating doon, naglabas si Ricardo ng anteng-anteng na nakakakuha ng kaluluwa na humahawak sa kaluluwa ni Samantha, kasama ang dalawa pang anteng-anteng. Sinunog niya ang mga ito bilang abo at pinainom sina Gerard at Bonnie ng timpla. Nararamdaman niya na ang iba pang miyembro ng pamilya Duncan ay nalubog na ngayon sa kagalakan ng kanilang krisi sa pamilya na niresolba. Tungkol sa pagkamatay ni Samantha, ang iba ay hindi na nag-aalala. Kaya, hindi na kailangang magpaliwanag sa napakaraming tao. Hayaan lamang na makita siya ng mga pinakamalapit na magulang ni Samantha at kausapin siya. Ang sumunod na segundo, pagkatapos uminom ng tubig ng anteng-anteng, sina Gerard at Bonnie, na pansamantalang nakakuha ng kakayahang makakita ng mga espiritu, ay nanlaki ang kanilang mga mata. May nakita silang multo na lumalabas sa harapan nila. Ito ang kaluluwa ng kanilang anak na babae, si Samantha. Samantha. Anak. Sina Gerard at Bonnie. Tatay, nanay. Dumating si Ricardo para hanapin ka agad. Ang kaluluwa ni Samantha ay tumingin sa kanyang mga magulang na may labis na kagalakan. Pagkatapos ay buong pasasalamat niyang bumaling kay Ricardo at sinabing, Ricardo, salamat. Samantha, utang ko sayo.
Makipag-usap sa iyong mga magulang. I'll step out for now, sabi ni Ricardo na may mapait na ngiti, umiling-iling. With that, lumabas na siya ng kwarto. Marahil ay hindi pa rin niya alam kung paano ito haharapin sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas sa silid sina Gerard at Bonnie. Parehong lumuluha, nakatingin kay Ricardo na may pagkakomplikado pa ngunit hindi gaanong sama ng loob. Sinabi ng kanilang anak na nangako si Ricardo na tutulungan siyang buuin muli ang kanyang katawan. Nasaksihan din nila ang lakas ni Ricardo, kaya natural, may pag-asa sila sa kanilang mga puso. Nang makita ito, bumalik si Ricardo sa silid at muling tinatakan ang kaluluwa ni Samantha sa anteng-anteng. Pagkalabas, bumantong hininga si Gerard at sinabi kay Ricardo, sabi ni Samantha hindi siya nagsisisi. Hindi na rin namin gustong magalit sa iyo. Nabanggit din niya na gusto mo kaming dalhin sa Sun Moon Sect. Ngunit pagkatapos talakayin ito sa kanyang ina, napagpasyahan namin na hindi na kailangan. Pinahahalagahan namin ang iyong kabaitan, ngunit hindi namin nais na iwanan ang aming sariling bayan. At saka, bilang isang sinaunang kapangyarihan, ang Broken Pulse Sect ay hindi maglalakas loob na sakta ng aming pamilyang Duncan. Kaya kalimutan na natin. Nang marinig ito, natahimik sandali si Ricardo. Dahil ayaw umalis ni na Gerard at Bonnie, hindi niya sila mapipilit. Sige, kung ganoon, hindi ko ipipilit. Kung may kailangan sina uncle at auntie sa hinaharap o kung may kailangan ang pamilya Duncan, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin anumang oras. Nandyan ako tuwing tatawag ka. Walang magawang tumanggo si Ricardo. Nang gabing iyon, nag-host ang pamilya Duncan ng isang piging upang ipagdiwang ang paglutas ng krisis ng kanilang pamilya. Isa rin itong paraan upang pasalamatan sina Ricardo at Adele sa pakikipaglaban sa halimaw na python para sa pamilyang Duncan. Bagamat sa huli ay ang taong naka-gray ng organisasyon ng Order Warden ang namagitan, gusto pa rin ng pamilyang Duncan na ipakita ang kanilang pasasalamat kina Ricardo at Adele. Sa oras na ito, halos gumaling na si Ricardo mula sa kanyang mga pinsala ngunit nanatiling tahimik sa buong handaan. Sa kabaligtaran, si Adele, na ang mga pinsala ay nakabawi lamang ng halos 30%, ay mas aktibo kaysa kay Ricardo. Pagkatapos ng hapunan, pinangunahan ni Emer Duncan, ang pinuno ng pamilya Duncan, ang dalawa sa isang lihim na silid. Kayong dalawa, hindi ko talaga alam kung kanino ibibigay itong 4 Elements Divine Fire. Bakit hindi ninyo pag-usapan ito sa inyong sarili? Tiningnan sila ni Emer Duncan na may problemadong ekspresyon, ayaw niyang masaktan ang alinmang partido. Itinulak niya ang bagay kina Ricardo at Adele. Nang matapos siyang magsalita, tumingin si Adele kay Ricardo na may matalim at mapagkompetensyang kislap sa kanyang mga mata. Ricardo, ano sa tingin mo? Sa mahigpit na pagsasalita, ni isa sa amin ay hindi maaaring talunin ang halimaw na sawa ng mag-isa, ngunit pareho kaming lumaban dito. Paano kung may contest tayo? Ang mas malakas ay nakakakuha nito. Siyempre, maghihintay tayo hanggang sa gumaling ang mga sugat ko. Nang marinig ito, bakas sa mukha ni Ricardo ang pangungutya. Umiling siya at sinabing, no need to compete. Hindi ko gusto ang 4 Elements Divine Fire ng pamilya Duncan. Kunin mo. Sa sandaling ito, ang kanyang isip ay ganap na abala sa mga iniisip ni Miranda. Nawalan siya ng interes sa 4 Elements Divine Fire sa kabuuan. Bukod dito, dahil sa sitwasyon ni Samantha, nakonsensya siya sa pamilya Duncan at hindi niya alam kung paano hihilingin ang 4 Elements Divine Fire. At saka, kung makikipagkumpetensya siya kay Adele in terms of strength ngayon, baka hindi rin siya ang makakapareha nito. Sa halip na makipagkumpetensya para dito, nagpasya siyang huwag nang ipaglaban ito. Isa lamang itong banal na sandata. Bagamat maaari itong magbigay ng makabuluhang tulong, ang lubos na pag-asa ay dapat sa ganap na lakas at kaharian ng isang tao. Kung pinahintulutan siya ng tadhana na makakuha ng isa pang 4 Elements Divine Fire sa hinaharap, magiging maganda iyon. Kung hindi, hindi niya pipilitin. Nang marinig ito, saglit na natigilan si Adele. Ang kanyang magagandang mata ay kumislap sa gulat. Tila hindi niya inaasahan na si Ricardo ay madaling sumuko. Hey! Wala ka bang tiwala na matatalo ako ngayon?
Walang pakialam na tanong ni Adele sabay smirk ng bahagya. Isipin mo kung ano ang gusto mo. Walang ekspresyong sagot ni Ricardo. Binigyan siya ni Adele ng matalim na tingin. Sige. Salamat po. May utang ako sa iyo. Sa sinabi nito, lumingon siya kay Emer Duncan at sinabing, kung ganoon, bigyan mo ako ng 4 Elements Divine Fire. Bibigyan kita ng katumbas na mga mapagkukunan at kayamanan. Gayun din, kung ang pamilya Duncan ay haharap sa anumang mga paghihirap sa hinaharap, maaari kang humingi ng tulong sa Panglay Ferry Island. Nang marinig ito, lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Emer Duncan. Sa ganitong paraan, ang kanilang pamilyang Duncan ay tiyak na magkakaroon ng Panglay Ferry Island bilang kanilang suporta. Sige. Pagkatapos Adele, sumama ka sa akin. Kabanata 950, napapaligiran ng dugo liwanag. Sa sandaling ito, tumingin si Ricardo kay Adele na may blankong ekspresyon at sinabing, hindi ko kailangan ng pabor mo. Nang marinig ito, tumaas ang isang kilay ni Adele at sumagot, hindi mo kailangan. Perpekto. May score pa akong I-settle sa'yo. Inaasahan kong makarating ka sa Shattered Void Realm sa lalong madaling panahon, kaya hindi ko na kailangang magpigil kapag nakipag-usap ako sa iyo. Sa ngayon, kumikilos ka lang sa ganitong paraan dahil sa plano ng proteksyon ng Seed of the Star Path na itinakda ng organisasyon ng Order Warden, tama ba? Hey, titingnan natin yan. Kapag nakikitungo sa muling pagsilang ng dakilang demonyo na si Kendrick, maaari silang magsanib puwersa. Ngunit kapag natapos na iyon, bumalik sila sa pagiging kakumpetensya, maging mga kaaway. Nagtanim pa rin ng sama ng loob si Adele sa mga pagtatangka ni Ricardo na patayin siya sa Mirror of Trials. Sinadya niyang ayusin ang score na ito kay Ricardo. Pagkatapos niyang magsalita, tumanggo si Ricardo, fine. Makikita natin. Sige at kunin mo ang iyong 4 Elements Divine Fire. Dahil doon, tumalikod siya at umalis sa secret chamber. Sa una, talagang walang interes si Ricardo at naramdaman niyang hindi nararapat na hilingin sa pamilya Duncan ang gayong banal na bagay dahil sa pagkamatay ni Samantha. Kaya, talagang ayaw niyang makipagkumpetensya kay Adele. Gayunpaman, nang marinig ang kanyang paninindigan, ang unang reaksyon ni Adele ay ang pagngisi, hey! Wala ka bang tiwala na matalo ako ngayon? Ang kanyang tono ay puno ng paghamak, pagmamataas, at paghamak. Nagsiklab ito ng galit sa Ricardo. Naisip ba niya na dahil lang nasa early stage fragmented void siya, hindi siya maglalakas loob na guluhin siya? Gaano man siya katangi-tangi, hindi siya naniniwalang makakayanan niya ang isang banggaan sa salamin ng mga pagsubok. Kaya nang sabihin ni Ricardo, hindi ko kailangan ng iyong pabor, nakapagdesisyon na siya. Maaari mo munang kunin ang 4 Elements Divine Fire. Kung maaari mong panatilihin ito. Sa katunayan, dahil sa pagkamatay ni Samantha, naramdaman niyang hindi nararapat na hilingin sa pamilya Duncan ang kayamanang ito. Pero kasama mo, hindi pwede. Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa iyo at iyon ang dahilan kung bakit hinahayaan kitang magkaroon ng 4 Elements Divine Fire? Pagkalabas ng secret chamber, bumalik si Ricardo sa tirahan ng mga magulang ni Samantha. Binalak niyang manatili doon magdamag. Matapos mabawi ang kanyang espiritu at pagalingin ang kanyang panloob na mga pinsala, aalis siya. Pagbalik niya sa kinaroroonan ni Gerard, nakita niya si Gerard sa telepono na may kasama. Ito ay tila tungkol sa ilang bagay sa negosyo. Ang ama ni Samantha na si Gerard ay isa sa mga nasa pamilyang Duncan na hindi nagtanim sa halip ay pumasok sa negosyo. Nakipagdeal siya sa mga antik at nagpatakbo ng isang anti-gang kalye at isang pawnshop sa bayan. Dahil dito, madalas makipag-ugnayan si Gerard sa mga libingan na magnanakaw. Ang kausap niya ay isang kinatawan mula sa pinakamalaking sekta ng pagnanakaw ng libingan sa Merton na tinatawag na Mountain Moving Sect. Ibinunyag ng kinatawan kay Gerard na may natuklasan silang libingan sa isang bundok. Tila isa itong malaking libingan mula sa dinastiyang Zhou mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas. Gerard, nagkatrabaho na kami dati. Mula sa ating pagkakaibigan, ibinabahagi ko sa iyo ang balitang ito. Sinasabi ko sa iyo, dalhin mo ang iyong mga tao bukas ng maaga.
Kapag ang aming mountain moving sect o iba pang mga grave robber ay nakahukay ng magandang bagay, ikaw ang unang makakakuha nito. Ang mga bagong nahukay na bagay ay magiging iyo sa pinakamagandang presyo. Ang kinatawan ay nagsalita ng taos-puso, na tila seryoso. Sige. Maraming salamat. Paulit-ulit siyang pinasalamatan ni Gerard. Sa sandaling ito, pumasok si Ricardo sa main hall at nakasimangot nang makita si Gerard. Napansin niya ang isang bilog ng nagbabantang liwanag ng dugo na umiikot sa itaas ng ulo ni Gerard. Ito ay tanda ng malaking kasawian. Ricardo, nandito ka. Sa sandaling ito, nakita ni Jennifer si Ricardo at nagtanong ng may pagtataka. Matapos makipag-usap sa kaluluwa ni Samantha, magkahalong damdamin sina Gerard at Jennifer kay Ricardo. Hindi na nila masasabing naiinis na sila sa kanya. Alam nila na ang binata na ito ay minamahal ng kanilang anak na babae, ngunit nakita niya lamang ito bilang isang kapatid na babae. Ito ay isang panghihinayang para sa kanilang anak na babae. Ngunit dahil patay na ang kanilang anak, wala nang saysay ang pag-uusap tungkol dito. Ang tanging pag-asa lang nila ngayon ay isang araw ay tunay na matulungan ni Ricardo ang kanilang anak na buuin muli ang kanyang katawan at buhayin ito. Oo. Sinong kausap ni Gerard? Pinagmasdan ni Ricardo ang hitsura ni Gerard at mahinahong nagtanong. Sa isang business partner. Alam mong nakikipagdeal si Gerard sa mga antique at pawn shop at may mga contact sa mga taong naghuhukay ng mga bagay-bagay. Bulong ni Bonnie. Oh, mga libingang magnanakaw. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo. Ngumiti si Bonnie ngunit hindi na nagsalita pa. Nang matapos si Gerard sa kanyang tawag, nakangiting lumapit sa kanya si Ricardo at sinabing, Gerard, sa totoo lang, interesado din ako sa grave robbing. Bukod dito, kailangan ko ng kayamanan na tinatawag na Flower of Rebirth para muling itayo ang katawan ni Samantha sa hinaharap. Ang bagay na ito ay madalas na tumutubo sa mga libingan na hindi nasisikatan ng araw sa loob ng maraming taon. Kung maglilibot ka sa puntod, pwede mo ba akong isama? Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin sina Gerard at Bonnie bago kaagad pumayag si Gerard. Nang marinig na may kaugnayan ito sa muling pagsilang ng kanilang anak, paano siya tatanggi? Sige. Ngunit maghihintay lamang ako sa itaas ng lupa upang mangolekta ng mga bagay. Ako mismo ay hindi papasok sa libingan. Pero kung gusto mong sumama, okay lang. Nang marinig ang pagsang-ayon ni Gerard, gumaan ang pakiramdam ni Ricardo. Nang makitang maaaring harapin ni Gerard ang malaking panganib, natural na gusto niyang humanap ng paraan para sundan siya at tulungan siyang maiwasan ang sakuna na ito. Kung may nangyari kay Gerard, hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa kaluluwa ni Samantha.